Kinundina ng Korean community ang pagpatay sa isang Korean national sa Angeles City sa Pampanga. Ninakawan pa ang biktima. Saksi, si CJ Torida ng GMA Regional TV. Sa tapat ng bangkong iyan sa Angeles City, Pampanga, nakatayo ang isang Korean national at kanyang kaibigan. Nang biglang sumulpot sa kanilang harapan ang dalawang sospek sakay ng motorsiklo. Ang backrider nito bumaba at pinilit na inagaw ang bag ng isa na naglalaman ng 5,000 piso at iba pang kagamitan. Babawiin sana ng dalawang biktima ang bag pero nagpaputok ang suspect at tinamaan sa dibdib ang isa sa mga biktima. Agad tumakas ang dalawang suspect. Idineklarang dead on arrival ang biktimang binaril. Kinondena ng Korean community ang insidente. Nag-alok din ang Korean Association ng pabuyang 200,000 piso para mahanap ang mga suspect. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Suspendido ang lisensya ng halos 700 driver na nasangkot sa mga disgrasya sa kalsada at nagpositibo sa drug test nitong Semana Santa. Ang sa Transportation Department, posible pa yung madagdagan lalo't maraming sasakyan din ang bagsak sa roadworthiness inspection. Saksi, si Bernadette Reyes. Ang pagsalpok ng isang bus sa isang truck sa NLEX noong April 14 na ikinasugat ng 13 tao, isa lang sa halos 600 bilang ng disgrasya sa kalsada nitong Semana Santa. Kuya, baba na po kami! Please lang! Bukod pa yan sa mga sumbong laban sa mga kaskasero, tulad ng driver ng isang bus pala Union na nag-viral. At halos 100 driver na bumagsak sa drug test. Lahat sila naaabot sa halos 700 ng bilang, suspendido na ang driver's license. Hindi sila makakabiyahe, hindi sila makakamaneho, hindi sila kikita. Bakit ang daming mga kamote, drivers? Ang ibig sabihin niyan, hindi supisyente yung mga proseso natin ngayon para siguraduhin na kwalipikado at skilled ang mga driver natin. Clearly ngayon, may proseso tayo pero hindi siya epektibo. So yun ang kailangan natin baguhin. Pinadalhan din ng show cause order ang mga operator o kumpanyang nagsisilbi nilang employer kung meron. Magpaliwanag yung bus company kung bakit sila nag-hire or pinapahintulutan nila na yung super nila na magmamaneho ay may drug content sa kanyang dugo or may alcohol content o sa kanyang dugo. Bubuo rin ng LTO ng grupong titiyak na walang nakapagdroga o nakainom na makapagmamaneho. Ayon sa DOTR, maaari pa raw madagdagan ng bilang ng mga drivers na masususpende o marerevoke ang lisensya sa paglipas ng mga araw. Bubuo na rin daw ng special task force na tututok sa pag-review ng mga road safety policy sa bansa. Kabilang dyan ang pagtiyak na roadworthy o ligtas na bumiyahe ang mga sasakyan. Lalo't mahigit 1,000 sa mga yan ay bagsak sa inspeksyon nitong Semana Santa. Tututukan din yan ng bubuuing task force. Yung roadworthiness, kailangan yan, talagang chinecheck. Chinecheck ang makina, chinecheck ang preno, lalo na para sa mga truck at sa mga bus. Talagang magka-crackdown tayo dito sa mga unroadworthy vehicles. LTO has the authority to stop any vehicle on the road that sa tingin lang should not be in the road. Punit-punit na silya, kundi kinakalawang na katawan. Sa expressway, no, wala naman nasugatan, wala naman aberya, nasa tabi ng kali, pero nasunog. Bakit hindi mo minimintena ang sasakyan mo? Pabor naman dito ang mga transport group at mga driver. Kailangan ay lagi nakakondisyon ng isip, nakakondisyon ng katawan. Sana yung mga driver, magkaroon na sila ng aral dito sa nangyari na to. Wala nung problema yun. Basta nasa tama ka. Wag ka lang guilty. Tama po yun. Kasi kami mga matitino nadadamay sa mga ano na yan. Tama po yun. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Taus-puso ang pasasalamat ng University of Santo Tomas sa pagmamahal at kabutihang ipinamalas ni Pope Francis noong nabubuhay pa siya.
Isa po ang UST sa mga binisita ng Santo Papa noong 2015 at ang kanyang mga ginamit noon nakadisplay ngayon bilang pag-alala. Saksi, si Tina Panginipan Perez. Mahigit 20,000 na kabataan ang nakasama ni His Holiness Pope Francis nang bumisita siya sa Pontifical and Royal University of Santo Tomas noong 2015. Ngayon, kasama ang mga kabataan sa mga nagluluksa sa pagkamatay ng Santo Papa at umaalala sa kanya. Dinarayo nila ang main building ng UST para tingnan ang display ng mga ginamit ni Pope Francis noon. Nakadisplay dito yung guest book na sinulatan ni Pope Francis nang bumisita siya sa UST noong 2015. Katabi nun, yung ballpen na kanyang ginamit at narito naman yung ID at ID lace na kanyang sinuot. At katabi ng display na ito na inilabas galing sa UST Archives ay ang papal chair naman na ginamit ni Pope Francis noon. Ito naman ay inilabas mula sa UST Museum. Yung University of Santo Tomas, being a pontifical university, pwede nating tawaging the Pope's University. Para itong mga nanditong mga objects, maalala natin muli yung mga nangyari nung time na yun, buhayin natin yung event para mas maging makahulugan yung naalala nating pagdalaw niya at kung ano ang ibig sabihin nito sa ating buhay ngayon. Para sa ilan, iba ang pakiramdam na makita at makalapit sa mga ginamit ng Santo Papa. So na-amaze po ako na nakikita ko po yung mga gamit po na parang ay may connection to kay Pope Francis. Magiging remarkable po sa akin yung pagiging reformist niya po as a Pope. So ayun po, madami po siyang pinaglaban. Madami niya pong nabago sa simbahang Katoliko po. Napaka-touching po, maalala po ulit si Pope Francis. Kasi parang bata pa lang po ako, siya na po talaga yung Pope namin eh. Not only po was he really progressive with the church, that he made everything so inclusive, especially for the youth, the underprivileged, especially now with the conflict in Palestine and Gaza. He spent his last moments speaking out for justice. It's kind of difficult. Sa totoo lang, yung gusto mo maging kind to nature, kind to everyone, kind to the poor. Pero you still want to do it. That's the point of what he wants to teach us. Yung we have this intention that we want to do good. As the youth po, we can perpetuate his teachings by simply doing good to others, doing good to our peers, being Christ-like. Mula alas 6 hanggang alas 10 naman ng gabi, iilawan ng violet ang ilang landmarks dito sa UST gaya ng main building at Arc of the Centuries bilang pagpapakita ng pagluluksa sa pagpanaw ni Pope Francis. Isang misang idinaos din sa UST Chapel para sa Santo Papa. Para sa GMA Integrated News, Tina Panginipan Perez, ang inyong saksi. Inalala ng ilang Pilipino kung paano nabago ang kanilang buhay nang makadaupang palad si Pope Francis. At kabilang po sa kanila ang ama ng volunteer na nasawi sa aksidente nung bumisita ang Santo Papa sa Tacloban City. Ating saksihan. Isang larawan ni Pope Francis ang inilagay sa altar ng National Shrine of Our Mother of Perpetual Help o Baclaran Church sa Parañaque City. Sabay sa araw ng Baclaran, idinaos ang Novena Mass para sa Santo Papa. Nag-alay din ng misa sa Immaculate Conception Cathedral sa Zamboanga City. Pinatunog din doon ang kampana. Abot-abot ang pagdadalamhati ng maraming Pilipino sa pagkamatay ng tinaguriang People's Pope. Si June Padasas, di raw malilimutan ang pagdamay sa kanya noon ni Pope Francis nang mamatay ang anak na si Cristel. Volunteer si Cristel sa pagbisita ng Santo Papa sa Tacloban noong 2015. Pero dahil sa di inaasahang pangyayari at dala ng masamang panahon, bumagsak ang scaffolding at napuruhan si Cristel. Isang araw matapos mamatay si Cristel, personal na nakipagkita si Pope Francis kina Tatay June para mag-alay ng pakikiramay at dasal. Binigyan din siya ng rosaryo ng Santo Papa. Kwento ni Tatay June, halo-halo ang nararamdaman niya noon. Pero ang pagbisita ni Pope Francis, nagbigay raw sa kanya ng lakas. Kaya gano'n na lang daw ang lungkot niya nang mabalitaan ang pagpanaw ni Pope Francis.
Lungkot, pero naging masaya kasi sabi ko, nakamay na siya ng Diyos, wala siyang naramdaman sakit. Doon, paraiso ng pupuntahan niya. Siguro, mas matuwang-tuwa na makita na silang anak ko dyan. Yun ang kahapon inausap ko yung anak ko sa altar Kasi nagsindi ako ng kandila. Sabi ko na, wala na si Pope Francis kung ano. Salubungin mo lang yan. Gabayan mo punta sa kahirian ng Diyos. Pinakaiingatan din ni Salome Israel ng Tubigon, Bohol ang larawan kasama si Pope Francis. Bagamat naputulan ng braso, isa si Salome sa mga nakaligtas sa lindol sa Bohol noong 2013. Noong 2015, nabigyan siya ng pagkakataong makasama sa tanghalian si Pope Francis sa Archbishop's residence sa Palo Leyte. When I meet Pope Francis last 2015, I was so blessed and feel privileged for giving a chance to dine with him, and not just to dine but also to talk to him personally. And also, during that time, when I meet him, a lot of opportunities have come into my way. Ang makasama raw si Pope Francis ay isang biyayang dadalhin niya sa kanyang puso magpakailanman. It really changed my life. Pope Francis is not just a spiritual leader, but also he is a guiding light for me because his presence brought me hope, faith, strengthened my faith, especially to God. Blessing din kung ituring ng pamilya Manzano ang pagkakataong makalapit kay Pope Francis nang dumalo sila sa Vatican City noong 2018. Binuhat ng isa sa mga guard ni Pope Francis ang 5-month-old lang noon na si Andre at hinagka ng Santo Papa. In that time, because I was really close to him, I can see his face. He closed his eyes, he kissed him, he whispered, and he was praying. Wala mang maalala si Andre, nagsisilbing alaala ng tagpong yan ang mga litratong kuha ng kanyang mga magulang. When I was 5 months old, I got kissed by Pope Francis, and this is one of my favorite pictures. Para sa akon, ang kiss nga ginhatag ni Pope sa akon bata 7 years ago is a symbol of a blessing and grace. It was a gift that we will carry for the rest of our lives and something that we will never forget. Nakatatak na rin daw sa isip ng rector na si Father John Tadifa ang araw na makausap niya si Pope Francis noong 2021. Inspirasyon raw ito para pagbutihin ang kanyang ginagawa. Pagpalakit ko man sa iya personally and saying, Grazie mille, Santo Padre, expressing my thanks and gratitude sa iyang pag-lead sa simbahan. Ang iyang nga impact na dito to be close and to touch the hands of the successor of Peter para sa kundako nga bendisyon nga naghatag sa akon sa inspirasyon to also try to live out the best sa akon nga call. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Hindi raw mabubura ng kumpiyansa ni Vice President Sara Duterte ang mabibigat na ebidensya laban sa kanya sa impeachment case. Sagot po yan ng liderato ng Kamara sa pahayag ng Vice Presidente na kumpiyansa siyang maipapanalo ng kanyang mga abogado ang impeachment case. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jay Kong-hoon, sinabi niya kay Duterte libre lang ang mangarap pero matibay, dokumentado at nag-ugat daw mismo sa mga aksyon ng Vice Presidente ang mga nakuhang ebidensya laban sa kanya. Ipinunto rin ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ang hawak nilang mga impormasyon kaugnay sa hindi umunong tamang paggamit ng confidential funds ni Duterte. Ilulunsad ng gobyerno sa susunod na linggo ang programang 20 pesos kada kilong bigas sa mga piling lugar sa Visayas. Saksi, si Van Mayrina. Pangako noon ni Pangulong Bongbong Marcos ang kumakandidato pa lang sa pagkapangulo. Pipilitin itong ibaba mula 20 pesos hanggang 30 pesos kada kilo. Ngayon, makalipas ang halos 3 taon,
Ilulunsad ng gobyerno ang P20 program o 20 pesos kada kilong bigas. Pero ang murang bigas, mabibili lang muna sa mga piling lokal na pamahalaan sa Western, Eastern at Central Visayas sa susunod na linggo. Nasa Cebu si Pangulong Bongbong Marcos kung saan pinulong niya ang mga gobernador doon. Sa ngayon na, we're launching here because mas maraming ang nangailangan sa mga regions na yun. But of course, ang eventual intention nitong programa na ito, once we sort out all the issues logistically and para makita talaga how to operate it, and launch it and manage it, nationwide to eventually. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, bumaba na rin naman daw ang presyo ng bigas sa world market at ngayon nasa 32 to 33 pesos ang presyo sa merkado. Ang diferensya sa presyo, pupunuan ng subsidy mula sa gobyerno. Pag-usapan na isi-share yun, yung gap na yun between the national government and yung selected LGUs that will be participating in the program. So, kung 13 pesos yung gap, yung 33, magpapaging 20, so 650. The shoulder will be DA through FTI, the food terminal, and the 650 will be shouldered by the participating LGU. Maaaring umabot daw na mahigit 4 na bilyong piso ang iluluwal na subsidy hanggang Disyembre. Hindi rin lahat ng LGU may kakayahang mag-abono para rito. Our President has given the directive to the Department of Agriculture to formulate this to be sustainable and ituloy-tuloy hanggang 2028. Ngayon lang natin i-launch ito, kaya nag-meeting today. 10 kilo bawat pamilya kada linggo ang pwedeng bilhin sa ganitong presyo. Si Vice President Sara Duterte, duda sa programa ng gobyerno. Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas? So baka may problema sila sa boto dito sa Visayas. Hinihingan pa namin ng pahayag ang Malacanang sa hirit ng bise. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.